Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Magsiupo po ang lahat. Gumamit na naman si Jesus ng isa pang talinghaga sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo ngayong ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At ito yung isang hari na handog ng isang piging. Ang nasabing talinghaga, isang salo-salo, isang kainan. Pag tayo po'y nakakarinig ng fiesta, inaasahan natin ay handa. Marami ang nagsisipaghanda. Masaganang mesa, at naalala ko yung isang pinuntahan ko na handaan sa isang baryo. Merong mahabang mesa at saganang-sagana ang pagkain. Saganang-sagana. Ang daming tao at para kang nasa restaurant, may nakatayo sa likod. Naghihintay, Kuya Albert, na may tumayo at may papalit. Iyan ang tagpo. Ang ganda ng larawan ng isang handaan. Masaya. Kaya dito inaasahan natin yung hari ay naghandog ng isang piging. Nadadaluhan ng marami, lalo na yung inanyayahan. At iyon ay isang karangalan kapag ikaw ay naanyayahan. Pero ang punto rito, hindi pinaunlakan ng mga inanyayahan ang nasabing paanyaya ng hari. At sa kahuli-hulihan, lahat ng inanyayahang nakita sa lansangan ng matao, yun na lang ang pinadalo sa nasabing bulwagan. Mga kapatid, ano ba ang punto sa atin ng nasabing ebanghelyo ngayong linggo? Ano ba ang binibigyang diin dito sa ating pagbasa? Pansinin nyo ang mga simula, nado na naman nagsalita si Jesus katulad ng mga nakaraang linggo. Punong saserdote, yung audience, matatanda ng bayan. Kaya ang gamit niya, parable, talinghaga, para sumiksik sa isip at sa puso ng mga taong ito. Mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ang ibig sabihin ni Jesus, na sa paghaharian ng Diyos, napakahalaga yung pagkakakilanlan. Ano ba yung sabi rito? Na hindi sila karapat-dapat. Hindi sila karapat-dapat. Yung sinasabi po na hindi tugma doon sa nasabing piging ay ang hindi kahandaang magbago at magbalik loob sa Diyos. Ito ang punto sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Yung hindi kahandaang magbago at magbalik loob sa Panginoon. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa katigasan ng puso, dahil sa pagiging pasaway. Ang ikalawang punto, tingnan natin, yung lahat ng tinawag at nagdatingan. Lahat may puwang sa pagliligtas ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo, welcome. Welcome sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. At ang kahandaan nating
tunay na makapagbago ng husto at tayo'y makapanumbalik sa Panginoong Diyos. Ito mga kapatid, ang magandang mensahe ngayong linggo. Nakahanda ba tayo na yung bang ating kasuutan sa kasalukuyan? Okay, tayong lahat nagsisimba. Very good. Pakisabi sa katabi, kapatid, congratulations. Nagsimba ka uli. Naalala ko yung isang kwento ko sa Isla Coastal Parish, ang unang-unang parokya na aking nadistinuhan bilang Kura Paloko. Ano sasabihin ko? Kura Paroko, Kuya Lito. Ang isla doon sa Binwangan, Ubando, Bulacan, ay yung mga chapels doon na ubos na. Nabili na ng San Miguel Corporation. Gagawin ng runway ng airport sa Bulacan. 8 chapel yun, wala na. Pero doon sa isla, may simbahan. Yun ang natitira na lang ngayon. Yun na lang ang natitira. Lagi kong napapansin yung mga lumalabas sa dagat, mga mandaragat, mangingisda. May dalang lambat. Sabi nung minsan na doon na sa gate ng simbahan, kasi maliit lang yan yung isla. Paglabas ko ng patio, nandun na yung mga tao, nandun na yung mga bahay, daanan yung galing sa ilog, sa dagat. Sabi nung isa, pare, panay naman ang punta mo sa laot, wala ka namang uwing isda. Oo nga Pero sabi niya, mainam na rin na lumabas ako ng lumabas sa dagat, dala ang lambat na ito, nalilinis ang aking mga lambat. Natuwa ako sa komento na iyon at yung sinabi ng mandaragat, hayaan na lang, kung walang huli, lalo pag panahon na mahangin, mabagyo, maulan, mailap ang isda. Kaya sabi niya, nalilinis naman. Kalalabas ko, nalilinis ng gusto ang lambat. Mga kapatid, tayo ay simba ng simba. Amen? At kinongratulate po natin ang bawat isa. Yun naman ang pinakalayunin natin, bakit tayo nagsisimba? Bakit ka ba nagsisimba? Hindi na ako sisimba, banal na ako. Kaya tayo nagsisimba, gusto natin tayo makapagbago at mapakapagbalik loob sa Diyos. Amen? Amen? Handa tayong magbago. Sasamba ako sa Diyos sapagat gusto kong laging magbago at magbalik loob sa Kanya. May kahandaan na tayo'y makapagbago. Handa tayo laging magbalik loob sa Panginoon. Pero kung ang layo ni may sisimba ka, nakaugalian, hindi. Hindi yan ang tamang sagot. Sumasamba tayo na mga Kristiyano Katoliko, lalo na pag-araw ng Panginoon, Lord's Day, yung Sundays. Bakit? Hinahangad ko, Lord, na ako'y hipuin mo, ako'y magbago at makapagbalik loob sa iyo. Ito mga kapatid, ang pagnilaya natin ngayong linggo. Sana ay ang ating diwa ay ang tungo kay Kristo. Pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. Amen.